Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong katapatan. Hindi lang po sa aming personal na buhay, kundi sa buong iglesia ng GFC. Salamat po at patuloy nyo kaming pinagpapala na nagkaroon kami ng ganitong klaseng kagandang lugar na kung saan ay makapagtipon kami at makapagsamba sa inyo. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming bansa, ang aming Pangulo hanggang sa pinakahuli-hulihang opisyal ng gobyernong ito. Panginoon, naway kayo po sana ang siyang manguna at gumalaw sa kanilang buhay at sa kanilang pag-iisip. Na pamunuan nila ang aming bansa ng may takot sa inyo at ng may integridad. Itinataas din po namin na naway bigyan nyo sila ng katalinuhan kung paano nila matutulungan ang aming mga kapwa Pilipino na lalong-lalo na yung mga may hirap, yung mga may karamdaman, yung mga walang trabaho upang matulungan silang maisaayos ang kanilang kabuhayan o ang kanilang mga buhay. Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo ang aming mga kapatiran dito sa iglesia namin. Yung mga kapatiran na may sakit, Panginoon, naway kayo po sana ang siyang magpagaling sa kanila. Alam po namin na kayo ang aming dakilang manggagamot. Tinataas din po namin sa inyo ang mga kapatiran na may mga pangangailangan. Dahil kayo ang aming great provider, alam namin na hinding-hindi nyo sila pababayaan. At pati na rin po sa mga kapatiran na may hinanakit o kung meron mang issue sa relasyon sa kanyang mga kamag-anak o even sa kapatiran dito sa iglesia. Panginoon, naway tulungan nyo kaming magpakumbaba at matutong magpatawad. At naway ito po ay aming gawin dahil kami ay may takot sa inyo at nais namin kayong sundin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Alam po namin na there are times na kahit sabihin namin unintentional, pero may mga times din na intentional yung paggawa namin ng kasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran. Lalong-lalo na kung kami ay nagiging insensitive dun sa aming mga kapatiran na may pangangailangan at hindi kami, hindi man lang namin sila kumustahin o alokin man lang ng panalangin para sa kanila. Patawarin niyo po sana, Panginoon, kami. Kung ang tinitignan na lang namin parati ay ang aming sarili, na kung merong mang kaaawaan, parati na lang kami ang kinakaawaan namin ay ang aming sarili lamang. Sana hindi po kami ganun. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming unfaithfulness sa inyo. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga gawain ng iglesyang ito. No, sa aming mga ministries, sa aming mga ministry outreaches, yung mga lahat ng aming mga manggagawa, no, yung mga pumupunta sa mga sites, Lord. At hindi lang yun, pati na rin yung aming mga volunteers dito sa iglesia na to, yung lahat ng may parte dito sa gawain ng Grace Fellowship Church. Naway tulungan niyo po na ipaalala sa amin na manatili kaming dedicated sa inyong salita at committed sa mga gawain na ipinagkatiwala nyo sa amin. Naway yun po ang manatili sa aming isip. Ngunit nagpapasalamat din, kami rin po ay nagpapasalamat dahil alam po namin na itong mga gawaing ito, kung hindi dahil sa inyong katapatan, ay hindi po namin magagampanan. Kaya naway mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga ministries na ito. So, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming mga puso't isipan sa oras na ito. Naway mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian dito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Itinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang manguna, kayo po sana ang siyang magsalita at makita mula sa pulpitong ito. Salamat pong muli, Panginoon, naway mabigyan namin kayo ng
kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Kumusta yung temperatura nung natin? Hindi naman masyadong maginaw, no? So okay lang. May nagiginawan pa rin si Tita E. Dito sa gitna, maginaw ba? Ariel, meron nagsasabing hindi, may nagsasabing oo. Sige, kanya-kanyang adjustment na lang ng temperatura sa katawan. Okay? Kaninang umaga po, tinanong ko yung congregation, sabi ko, napansin nyo ba na kami ni Pastor Rico at ng mga ilang kapatiran na lalaki, nawala ng 2 Sundays sa iglesia na ito? Alam nyo sagot nila? Hindi daw. Hindi nila napansin. Kayo kaya? Hindi kasi, short praise report lang. Kasi, karamihan sa inyo, alam naman na pumunta kami ni Pastor Rico and some of the men in our church. Umattend kami ng tinatawag na Shepherd's Conference. No? At tunay nga na yung trip namin doon ay very fruitful, very beneficial para sa aming lahat. No, hindi lang dahil doon sa mga libreng aklat na aming tinanggap mula doon sa conference na yon. Pero yung may mga makausap kami at makilala ng mga pastor at church leaders mula sa ibang iglesia at mula sa ibang bansa ay tunay na nakaka-encourage. No? At hindi lang yon. Yung opportunity na makita namin yung 2 Johns, 2 Pastor Johns, nung nandun kami sa Shepherd's Conference, si John MacArthur at si John Piper, nung kanilang tinatawag na Q&A session, doon pa lang talaga ma-encourage ka na kung makita mo kung paano nila ipinakita yung pagmamahal at respeto, no, sa isa't isa. Biro mo, yung mga sila yung tinatawag natin na pastor theologians of our day and age, and yet nakikita mo na ganun ang ginagawa nila. Tunay nga na sabihin natin, very inspiring, no, for all of us who were there. Pero hindi lang yon, nakabisita rin po kami dun sa Pillar Bible Church. No? Yung Pillar Bible Church, dun po nag-intern si Josh ng 3, well, not really 3.5 years, but at least 2.5 years, no, sa ilalim ni Pastor Mark Pakinggan. At nung pumunta kami doon, sila Pastor Micah at si Mark, and actually yung whole church, they were very, very warm and very accommodating na pinakain kami. At talagang they let us feel na kami ay nandun din parang sa sarili naming tahanan. No, kaya it's like home away from home when we were there. At hindi lang yon, nung kami ay nasa bahay, by the way, yung bahay na tinirhan namin doon, special mention lang sa parents ni Pastor Mark Pakinggan, si Tito Mario and Tita Helen, who by the way are also attending our church every time they're here in the Philippines. Pero ngayon, bumalik na sila sa Amerika, sa Buena Park, para linisin yung bahay nila na pinahiram sa atin kasi ang gulo-gulo daw. Puro kalat. Hindi, joke lang. Actually, hindi lang yung bahay. Pinahiram pa nila yung 2 sasakyan para magamit namin during the whole duration of the conference. That is how generous and hospitable this couple is. Pero yung nga lang ngayon ay nasa Amerika sila kasi nga nagsisimula ng magtag-init. Alam mo naman yan, mga nasa Amerika, pag sobrang ginaw, pupunta rito. Pag tag-init na dito, balik na sila sa Amerika. But anyway, so hindi lang pala yon. Another thing is, we've been inviting, matagal na namin inimbita si Pastor Mark na pumunta rito ulit. No? Kung nandito na kayo, simula pa lang ng GFC, I'm sure kilala nyo kung sino si Pastor Mark Pakinggan. No? And even before the pandemic, inimbitahan namin siya. And ngayon, we were asking and inviting him to join us and help us dito sa ating upcoming church camp. No? Hindi pa 100% na oo, pero I could say mga siguro 70% na. So please pray with us na sana nga makasama natin siya dito sa ating tawag dito sa ating church camp. Okay? So that's basically it dun sa ating short praise report. So nandito na tayo ngayon sa
pangalawang kapitulo ng 1 Corinthians at atin pong babasahin ang verses 1 hanggang verse 5. So kung maaari po ay magsitayo tayo at ating basahin yung verse 1 hanggang verse 5. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama niya na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pwede na po tayong magsiupo. 3 punto po ang ating tatalakayin sa hapong ito. Si Pablo ay dumating sa Korinto hindi sa pamamagitan ng matatayog na salita o karunungan, kundi ng may kahinaan, takot at lubhang panginginig at sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan. Alam po ninyo, yung pagkakawatak-watak sa iglesia sa Korinto ay ang issue na kumbaga inaayos ni Pablo dito sa unang 4 na kabanata ng kanyang liham. At ang kanilang dibisyon ay nagmumula daw sa mga tao na sa halip na magkaisa kay Kristo ay nahahati sila ngayon dahil sa kanilang mga paboritong personalidad sa kanilang iglesia. No, may mga nagsasabing ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos, o ako ay kay Cephas, at ang ilan nga nagsasabi pang ako ay kay Kristo. No, para lamang magkaroon sila ng kalamangan sa iba pang mga grupo. Pero tandaan natin na ang siyudad ng Corinto ay parte ng tinatawag natin na Greece, no? Kung alam niyo yung bansang Greece. Na ang ibig sabihin, itong iglesia sa Corinto, karamihan na nagsasamba doon o miyembro doon ay mga Greko. O di kayo tawag natin ay Hentil. No, sila ay karamihan ay Greko. At ito rin ay panahon na kung saan ay masasabi natin yung katuruan na nanggagaling sa mga kilalang philosophers, no, o mga ngaral. Katulad na lang ni Socrates, ni Plato at ni Aristotle. Actually, ang sabi nga ni Diyos sa akin the other day, sabi niya, Dad, si Plato po ay tatay ni Platito. Hindi kayo masyado natawa? Ganon din sa English hindi masyado natawa. Sabi ko nga, yan ang ebidensya ng 3.5 years. Now, that's what you get out of 3.5 years of seminary. Plato, Platito. Anyway, sabi niya kasi, Dad, gawin mong patawa yan. Ito na nga, walang natawa. Anyway. Pero seriously, itong mga philosophers na to, nung panahon nila, sila yung epitome, o sila yung halimbawa ng tinatawag natin ng katalinuhan ng tao o yung karunungan ng tao. Yan ay kung bakit itong mga tao nung panahon na yon ay talagang na-attract sila sa mga taong intelihente at magagaling talagang magsalita. Ngunit alam ninyo, ang nakakalungkot, hanggang sa panahon natin ngayon, yan ay nangyayari pa rin. May mga taong uma-attend lang ng church kasi yung paborito nilang preacher ang nagsasalita. Ay, si ano ba magsasalita? Okay yan kasi kalahating oras lang magsalita . Makakauwi tayo kaagad, okay yan. O di kaya, ayoko dyan kasi 1 oras hindi pa tapos. No, tinatawanan natin pero honestly, nangyayari pa rin yan. And actually that is a sign of immaturity. Kaya dito sa ating pangunahing talata, makikita natin dito na si Pablo, ginagamit na niya ang kanyang sarili bilang halimbawa
no, kung ano dapat ang gawin ng mga Kristiyano dito sa iglesia ng Corinto. Tingnan natin yung verse 1. Ang sabi rito, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Si Pablo sa kabanatang ito ay nagsimulang magbahagi ng kanyang karanasan sa mga taga-Korinto. No, kinuwento niya yung kanyang unang pagbisita sa lungsod ng Korinto. At ito ay nangyari noong mga panahon ng 50 AD. No, na kung saan ay ang ginagawa niya ay nangyayari yung tinatawag natin na second missionary journey niya. No, yung kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonaryo or misyonero. At kagagaling lang niya mula sa Atenas or Athens na kung saan ay hindi masyadong nagbunga yung kanyang pangangaral doon. Bagamat nagawa naman niyang ipangaral ang ebanghelyo, nakakuha lang siya ng iilang mga converts. At hindi lang yun, sa kasamaang palad ay hindi siya pinahintulutan ng Diyos na makapagtatag ng iglesia doon sa lugar ng Athens. Tingnan natin yan sa mga gawa, chapter 17, verse 16 to 21. Samantalang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Ilan sa mga pilosopong Epikureo at Estoiko ay nakipagtalo rin sa kanya. At sinabi ng ilan, anong nais sabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago. At tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinaggugulan ng panahon kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Alam po ninyo, ang dahilan kung bakit gustong marinig ng mga tao sa Atenas kung ano yung sasabihin ni Pablo ay hindi dahil sa naaakit sila sa ebanghelyo. Ngunit ito ay nagmumula sa intelektual na pagnanais na makaalam o makarinig ng bagong katuruan. Tandaan natin na ito ay ang panahon kung saan pinalalaganap ang kilalang turo ng mga pilosopong Griego na nagsasatisfy at nag-gratify sa mga isipan ng mga taong matatalino na karaniwang tinatawag nga natin sa wikang Ingles na mga cerebrals or yung mga highly intellectuals. At ang nakakalungkot dito, kung ikaw ay lalapit sa Diyos o sa Ebanghelyo, gamit lang ang iyong ulo o ang iyong utak o ang iyong lohika at hindi ang iyong puso, alam niyo anong mangyayari? Matutulad kayo dun sa mga taong intelektual na kung saan sa bandang dulo ay sasabihin nila, hindi naman maipaliwanag yan na lohikal eh. Yung katotohanan, di mo nga masasabi na merong absolute truth eh. Kaya they will end up not believing in God anymore or not believing that God exists. At kung yun ang kaso, therefore, hindi sila talaga maliligtas. At yan ay nakita ni Pablo nung siya ay nasa Atenas. No? Sinubukan niya talagang ipahayag ang ebanghelyo at inimbitahan pa nga siya sa Areopago. No, yung Areopago, sa mga taga-Roma, ang tawag nila dyan ay Mars Hill. Yung Areopago po ay isang
hill. Ano ba yung hill sa Tagalog? Burol? Na isang burol na sa bandang norte ng Athens. At dito nila ginaganap yung tinatawag nila ng mga official meetings, yung mga trials, yung mga debates, no? Yung mga skilled rhetorics, doon sila nagsasalita at nagpapakita ng gilas sa pamamagitan ng paghayag ng karunungan ng tao. Alam po ninyo, kung susuriin nating maigi ang kabuuan ng Acts chapter 17, makikita mo na doon nung nandun si Pablo sa Areopago, sinimulan niya talagang ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit may mapapansin kayong pagkakaiba. No, yung paglahad niya ng ebanghelyo doon ay hindi katulad doon sa pangkaraniwan niyang paglahad na kung saan ito ay walang paligoy-ligoy, very straightforward, no, direktang pangangaral lamang ng ebanghelyo. Pero dito, mapapansin nyo, medyo may pagkakaiba. No, nagsimula siya sa general revelation o yung pangkahalatang paghahayag. Pagkatapos ay nagbanggit pa siya ng kasabihan na galing sa dalawang Greko na makata. At alam nyo bakit niya ginawa sa ganitong paraan? Ang dahilan nito ay dahil gusto niyang maakit ang mga matatalinong Greko sa ebanghelyo. Yung nga lang, ang nakakalungkot mang sabihin, ito ay nangyayari kapag ikaw ay nagsimula ng umasa sa sarili mong kakayanan at hindi na sa kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang salita. Gusto ko sanang basahin pa yung Acts 17:22-34, pero masyadong mahaba. Pero at least I think you get my point naman, di ba? Medyo iniba ng konti ni Pablo. Not saying it's unfaithful, but it was not his usual way of preaching the gospel. At napagtanto niyang hinihila na siya ng kanilang sistema. No? Paul noticed that he was being pulled to their system. Dahil napakalakas ng hatak ng makamundong karunungan. Kaya sa halip na mag-aksaya ng kanyang oras sa mga ganitong uri ng walang katapusang talakayan o debate o pangangaral ng kung ano't anumang mga panibagong katuruan, hindi na siya nagtagal doon. At anong ginawa niya? Umalis siya at pumunta na sa Korinto. At ako ay naniniwala na kaya nalaman ni Pablo yung kung ano ang pinaka-root cause dito sa iglesia ng Korinto ay dahil dito sa karanasan niya sa Athens. Alam nyo, bago dumating si Kristo sa buhay nitong mga mananampalataya sa Korinto, ang mga taong ito ay talagang nabibighani sa filosofiya o makamundong karunungan. Sila ay naaakit sa mga turo ng mga magagaling, ngunit makamundong mga guro or mga tinatawag nating philosophers. Kung naalala nyo yung sinabi ni Pablo sa chapter 1 verse 22, sabi niya, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda. Pero ano daw ang hinahanap ng mga Griego? Sila ay humahanap ng ng karunungan. At ito ang dahilan kung bakit sila naaakit sa mga personalidad o pinuno sa simbahan na sa tingin nila ay may mas higit na karunungan o kaya naman ay isang dalubhasa at magaling na mananalita o mangangaral. Kung kaya't ang mga tao ngayon doon sa Korinto, sa iglesia ng Korinto ay nahahati-hati, no, kung sinong pinuno o mangangaral ang gusto nilang sundin. Buti na lang hindi ako katulad ng iba nating mga pastor na matatalino. Magaling lang ako sa mga practical na bagay. Kaya siguro ako naging negosyante at hindi isang theologian. Pero alam ninyo, kung tunay nga na mangyari yung ganyan sa loob ng iglesia, isipin nyo na lang kung ano ang mangyayari. Magkakaroon tayo ng tinatawag na
churches within a church or mga iglesia sa loob ng iglesia. No? Isipin nyo na lang, sasabihin ng iba ako ay sa iglesia ako ni Pastor Dennis. Ako naman sa iglesia ni Pastor Peter o ni Pastor Rico. Alam po ninyo, hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa kanyang iglesia. Tingnan ninyo sa Galatia chapter 3 verse 26 to 28. Ang sabi rito, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay may mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At ito po ang dahilan kung bakit nang pumunta si Pablo sa Corinto upang ipahayag si Kristo, sinabi niya na hindi siya dumating na may kataasan ng pananalita o ng karunungan, na siyang hinahanap ng karamihan ng panahon na iyon. Ang tanging layunin niya noon ay ay ipahayag si Kristo at siya na ipinako sa krus. At wala nang iba. Ngunit nakakalungkot mang sabihin, kahit na siya ang nagtatag ng simbahan o ng iglesia sa Corinto, may mga nasa loob ng simbahan mismo na minamaliit siya. Na minamaliit si Pablo. Tingnan ninyo sa pangalawang Corinto chapter 10 verse 10. Ang sabi rito, sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi, subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. No, isipin nyo na lang kung ano ang naramdaman kaya ni Pablo sa mga ganong uri ng feedback laban sa kanya. Di ba? Isipin mo na, ako inisip ko, bakit na lang sila ganun ka-ungrateful? No? Bakit na lang ganun sila na wala man lang pasasalamat dun sa mismong nagtatag ng iglesia nila? Pero alam niyo si Pablo, sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili o ipilit yung kanyang otoridad o kapangyarihan sa kanila, sa halip na ipagmalaki niya ang kanyang sariling mga credentials or achievements in life, anong ginawa niya? Pinili niyang magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Tingnan natin kung ano ang sinabi niya sa pagtatapos ng kabanata na yon, sa verse 17 to 18. Ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon sapagkat hindi ang pumupuri sa kanyang sarili ang tinatanggap, kundi siya na pinupuri ng Panginoon. Tandaan nyo, si Pablo matalino rin. No? Matalino. Siya ay taong may pinag-aralan. Sino ba yung nagturo sa kanya? Si Gamaliel. At siya ay isang Pariseo. Kaya kung yung mga na-achieve niya o yung credentials niya ang magiging, kung i-gauge natin yan sa pamantayan ng mundong ito, abay hindi mo pwedeng maliitin si Pablo. Hindi. Tingnan ninyo sa Filipos chapter 3, verse 4 to 6. Ang sabi rito, bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo. Tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Alam po ninyo, sa pamantayan man ng mundo o ng kanilang relihiyon, di mo pwedeng maliitin yung narating ni Pablo o yung nakamtan niya dito sa mundong ito. Pero alam nyo, kung titignan nyo dun sa mga susunod na talata sa verse 7 and 8, tignan nyo ano sinabi ni Pablo dito. Sabi niya, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus, na Panginoon ko. Alang-alang na Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay
at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ito po ang nangyayari sa isang taong tunay na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng bagay sa loob at paligid ng kanyang buhay ay nagsisimula ng umikot sa Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo kung sino tayo, kung ano man ang mayroon tayo, no, ang ating mga talento, ang ating mga kayamanan, ang ating pamilya, ang ating reputasyon, pati na rin ang ating sariling buhay, kung tunay na nakikilala mo ang Panginoong Hesukristo, lahat niyan ay ilalagay mo sa kanyang paanan. Ibibigay mo sa kanya lahat yan. Ituturing natin ang lahat-lahat ng iyan bilang kawalan alang-alang kay Kristo Jesus. Ituturing natin silang mga basura para makamit natin ang Panginoong Jesus. Kaya sinabi rin ni Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. It is no longer me, myself, and I. It is now all about Christ. Ang lahat-lahat ay tungkol kay Kristo Jesus. At ito ay naintindihan talaga ni Pablo ng malinaw na malinaw sa kanyang utak. Kaya nga pagdating natin dun sa pangunahing talata natin ulit sa verse 2, tingnan ninyo ang sinabi niya, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Para dun sa mga ngaral ng salita, no, yung mga Bible teachers natin, or even yung mga small group leaders, no? Yung utos sa atin ng Biblia o ng Panginoong Jesus ay malinaw at simple. No? Dapat daw ay ipangaral, ituro, ibahagi lamang ang Panginoong Jesus at siyang ipinako sa krus. Ibig sabihin ay hindi mo kailangan baguhin o lagyan ng kung ano-ano man para maging matamis ang iyong pananalita o ang ebanghelyo. You don't need to do that. Preach it as it is. Alam po ninyo, may mga pagkakataon na kami no, ay natutukso na mangaral ng ibang mga bagay maliban sa ebanghelyo. At bilang mga ngaral ng salita, nandyan parati yung temptation o yung tukso na iangat ang aming sarili tuwing ibinabahagi namin yung aming mga karanasan, no? And hindi ko sinasabing hindi namin pwede ito gawin. Ngunit kailangan lang namin siguraduhin na yung spotlight ay hindi mawala sa Panginoong Jesus at mapunta sa amin. Kaya nga kung papansinin ninyo every time na kaming mga pastor ninyo na nagpipreach dito sa pulpitong ito, pagdating sa dulo, hindi kami nagkikwento ng mga istorya. What do we normally do is to point all of you to the Lord Jesus Christ. Yan ang ginagawa namin parate sa dulo ng aming mga sermon. Dahil hindi namin gusto na kami ang maiangat namin, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Tingnan ninyo dito sa ating pangalawang punto sa verse 3 and 4. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit ng mga salita ng karunungan. Alam po ninyo, sa tuwing ako ay aakyat dito sa pulpitong ito, no, mayroon pa rin akong kaba na nararamdaman. No, hindi dahil sa natatakot akong humarap sa inyo, kundi ako ay kinakabahan at natatakot na baka hindi ko mabigyan ng hustisya yung pangangaral ko ng salita ng Diyos. At ayokong magkamali. Dahil pag yan ay nangyari, delikado ako. Ang pagsisisi, dapat sa akin.
ang magdadala ng responsibilidad na yun dapat ay ako. Kaya hindi po pwedeng basta-bastahin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Pablo, wala lang dyan sa PowerPoint sa 2 Timothy chapter 2, ang sabi niya, bilang isang unashamed workman or hindi nahihiyang manggagawa ng Diyos, ang responsibilidad namin ay panghawakan ng tama ang kanyang salita. No, sa wikang Greko nga, ang tawag doon ay orthotomeo, to cut straight. No? Ibig sabihin, i-dissect mo ng tama, hindi pwedeng baliko-liko, hindi pwedeng baluktot, dapat diretso. Ganun po dapat ang naming panghawakan ang salita ng Diyos. At ito mismo ang sinasabi ni Pablo. No? Lumapit siya sa mga taga-Korintong mananampalataya ng may pagpapakumbabang ugali sa pamamagitan ng pag-amin na siya ay may kahinaan. Diba? Yun ang sabi niya. I came to you in weakness. Ano ang ibig sabihin ng may kahinaan? Ang ibig niyang sabihin ay nararamdaman niyang wala siyang sapat na karunungan o kakayanan o abilidad sa gawain na ito. Ibig sabihin ay wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Sinasabi ng ilang mga komentaryo na ito ay maaari dahil sa kanyang physical na karamdaman o yung kanyang thorn in the flesh. Ngunit anuman ang totoong kadahilanan, ang ipinakikita ni Pablo sa kanila ay wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, kundi sa Diyos lamang. Katulad ng sinabi ng propetang Zechariah sa chapter 4 verse 6, sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alam po ninyo, sa kanyang kahinaan na ipapakita ang kapangyarihan at lakas ng Diyos. At pagkatapos ay sinabi rin niya na siya ay dumating sa kanila na may takot at labis na panginginig. Ang takot at panginginig na ito ay nagmumula sa kanyang takot at paggalang sa Diyos at hindi takot sa tao. Dahil alam niya na ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ay napakasagrado at napakahalaga. Natakot siya na baka hindi niya magawa ng mabuti ang ipinagkatiwala o ang utos sa kanya ng Diyos. At sa gayon ay mabibigo niya ang kanyang Panginoon. Hindi siya natatakot sa kung anuman ang sasabihin ng mga mananampalataya sa Korinto tungkol sa kanya. Ang ikinakatakot niya ay mabigo niya ang kanyang dakilang tagapagligtas. Kung kaya't kahit na ang ilan sa mga mananampalataya sa Korinto ay hindi humanga sa kanya, na kahit tinutuya ang kanyang pananalita bilang kasuklam-suklam o pangit o kahabag-habag, hindi siya naapektuhan. Hindi siya nagpa-apekto. Bakit? Dahil yun naman talaga ang gusto niya. Na yung mga tao ay hindi mapunta sa kanya, kundi maituro niya sa Panginoong Hesukristo. Hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat magkaroon ng kumpiyansa. Hindi ko sinasabing ganun. No? Especially if you're a preacher or a teacher. Ngunit kailangan mong tiyakin na ang iyong kumpiyansa ay nasa tamang lugar. Anong ibig kong sabihin? Dapat hindi na sa iyong sarili yung kumpiyansa. Dapat ang kumpiyansa mo ay na kay Kristo Jesus lamang at sa Kanyang salita. Tandaan natin na sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay naman siya ng grasya sa mga mapagpakumbaba. At sa pamamagitan ng paglagay ng ating kumpiyansa sa Kanya, ay isang halimbawa ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos.
Tingnan natin yung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 12 verse 9 to 10. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya o ang aking grasya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Sa ating kahinaan ay nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. At ito ang gustong itanim ni Pablo sa mga puso ng mga mananampalataya sa Korinto. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita lamang sa pamamagitan ng ating kahinaan. Hindi ang ating kakayanan ang magdadala ng ani sa kaharian ng Diyos. Hindi po yun. Hindi dahil sa magaling tayo mag-share ng gospel, dahil napakaliwanag, no, dahil mayroon ka pang PowerPoint na napakalinaw na linaw talaga, kaya siya na-save. Hindi ho yan. Ang kaligtasan ay hindi nanggagaling sa atin o sa ating kagalingan, kundi sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu at ng kanyang salita. Alam po ninyo, si Pablo, I'm sure, meron siyang kakayanan para hikayatin at pakitaan talaga itong mga matatalinong Grego dito sa iglesia ng Korinto. Di ba? Katulad na lang nung ginawa niya nung siya ay nasa Athens, na nagpakita siya ng gilas. Ngunit alam niya na ito ay hindi tungkol sa kanyang sarili. Hindi itong tungkol sa kanya, kundi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo lamang. At isa lamang ang layunin na nasa kanyang isipan. At ano yun? Na siya ay pumunta sa mga hentil at ipahayag ang Panginoong Hesukristo na siyang ipinako sa krus. Tandaan ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto 1:17, ito yung sinabi niya, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang salita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. That's the key. Madalas kasi gusto nating sapawan yung ebanghelyo. Pero ang sinasabi rito ni Pablo, siguraduhin mo na ang puro at malinaw na ebanghelyo lamang ang iyong maihayag. No, hindi kailangan ng ebanghelyo ang kahusayan natin sa pagsasalita o yung sa abilidad na makapanghikayat sa pamamagitan ng salita. No, hindi natin kailangan ipangaral ito ng may katalinuhan na pananalita. Bakit? Dahil malinaw naman at simple ang mensahe ng ebanghelyo. Naalala niyo pa ba yung salitang perspicuity or clarity of the gospel? No, madalas yan binabanggit ni Pastor EJ dati. Yung perspicuity o yung pagkalinaw ng kasulatan o ng salita ng Diyos. Ang isang halimbawa niyan ay kung paano inihayag ni Pablo ang ebanghelyo ng napakalinaw at napakasimple. At ito ay makikita natin sa 1 Korinto chapter 15 verse 1 to 4. Yung verse 1 and 2, sabi rito, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinanindigan na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ito yung ebanghelyo. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan.
Di ba kung babasahin natin, it's very simple. But the reality is, kung hindi buksan ng mata ng Diyos, o yung spiritual nilang mata, kung hindi bubuksan ito ng Diyos, hindi talaga nila maiintindihan. Kahit gaano pa kalinaw at kasimple yung Ebanghelyo. Pero sa totoo lang, dahil sa desire natin na sila ay makakilala, nako-complicate natin lalo yung Ebanghelyo. No, instead of presenting it in its simplest form, nakukomplika pa natin yung Ebanghelyo. Malinaw po ang Ebanghelyo. Katulad na lang ng sinabi ni Pablo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalatan ayon sa kasulatan, siya ay inilibing ayon sa kasulatan, at siya ay nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kung ikaw ay nangangaral ng tungkol sa kasulatan, kung gayon, kailangan, dapat ay ipinangangaral mo ang ating Panginoong Jesus. At wala nang iba. Dahil, bakit ko sinabi yun? Dahil ang buong kasulatan ay tungkol kay Kristo. Naalala niyo pa ba yung dun sa last few sessions natin, sermon sa Lucas? Diba? Yung dalawang disipulo ni Jesus na patungo sa Emmaus. Diba? At anong ginawa ni Jesus? Ipinaliwanag niya sa kanila yung kasulatan, no? Hindi lang tungkol sa kanya, na makikita doon sa buong kasulatan. Tingnan ninyo sa Lucas chapter 24 verse 27. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Sabi ko nga kanina sa English service, sabi ko, all road leads to Jesus. All roads lead to Jesus. Lahat ng daan ay patungo kanino? Kay Jesus. Kaya naman sinabi ni Pablo na determinado siyang walang ibang alamin maliban sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang pagkakapako sa krus. At ito ang dahilan kung bakit si Pablo ay hindi dumating sa kanila na may kagalingan sa pananalita at karunungan. No, hindi siya gumamit ng matatalinghagang pananalita upang hikayatin o kumbinsihin ang kanyang mga tagapakinig. Dahil alam niya na ang talino o kahusayan sa pananalita ay hindi maaaring makaakit sa mga tao patungo kay Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihang magliligtas lamang sa tao ay hindi naggagaling sa karunungan ng tao, kundi sa karunungan lamang ng Diyos. Na naihahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na siya nating tinatawag na Logos o salita ng Diyos. Dito na sa ating huling punto sa verse 4 at verse 5, ang sabi rito, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Alam po ninyo, ang dahilan kung bakit pumunta si Pablo sa Corinto ay hindi upang akitin sila sa kanyang filosofiya o sa kanyang karunungan o upang ipakita lamang sa kanila kung gaano siya kagaling magsalita. Hindi po yun ang dahilan. Kaya siya pumunta roon ay upang ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu at ng salita ng Diyos. Kaya naman paulit-ulit siyang pumipintig na hindi na natin dapat dagdagan ang Ebanghelyo. Hindi natin kailangan yung tinatawag nating i-sugarcoat mo ito. Hindi mo kailangan dagdagan ng mga mabibigat o highly intelligible words na ang nagagawa lang naman ay mapabilib sino? Yung mga tao. Pero hindi naman nakakapagdala ng kaligtasan.
Ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng Diyos at hindi po sa karunungan ng tao. Alam po ninyo, pagka pinag-uusapan natin ang Espiritu ng Diyos, na kasama nito ay ang kapangyarihan din ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, nakikita natin ang Kanyang kapangyarihan na gumagalaw sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Katulad na lang dito sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 5. Ano sinasabi rito? Sapagkat ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Alam po ninyo, yung sinasabi rito, hindi ito tumutukoy sa kapangyarihang gumawa ng mga himala o mga palatandaan at kababalaghan gaya ng pinaniniwalaan ng ilang nating mga kaibigan na mga charismatic. Ngunit ang pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan ng mga tao na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos na dumaloy sa Kanyang banal na Espiritu at ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Mga minamahal, malinaw na pinili ni Pablo na pahangain ang Diyos at hindi ang mga tao. Nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahinaan at sa takot at sa labis na panginginig. Yun ay dahil sa alam niya na para sa mga tumatangkilik sa mga katuruan ng tao o karunungan ng tao, para sa mga tao na natatakot, na hindi natatakot sa Diyos pero natatakot sa tao, para sa mga taong napapahamak, para sa kanila daw ang salita ng Diyos ay walang kabuluhan. At yan ay sinabi ni Pablo sa unang Korinto 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Alam ni Pablo na ang mensahe ng krus ng Panginoong Hesus ay sagrado at napakahalaga. Dahil sa pamamagitan ng ebanghelyo ng krus ay naliligtas ang mga tao. At ito ang nais ni Pablo na makita ng mga mananampalataya sa Korinto, na ang kapangyarihang magligtas ay nakasalalay lamang sa mensahe ng krus, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at na siya ay inilibing at na siya ay muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya mga kapatid ko, bilang mga Kristiyano, tulad ng sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Pilipo, sabi niya, tayo ba ay may iisang pag-iisip? Pinananatili ba natin ang iisang pag-ibig? Tayo ba ay nagkakaisa sa isang espiritu? Kapatid, kumusta ba tayo bilang isang iglesia? Meron ba tayong pagkakaisa kay Kristo? O naghahati-hati ba tayo dahil sa ito yung elder na o pastor na gusto kong sundin at ito yung paborito ko at ayaw ko rito? Ganun ba tayo? Alam niyo, pag ganyan tayo, kadalasan ang dahilan dyan kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkakabahagi sa iglesia ay dahil din sa ating pagmamataas. Sa ating pagmamataas, no, yung pride natin, yung ating pride chicken. Kung minsan ay hinahayaan natin na mangibabaw yung tinatawag nating superiority complex. Alam nyo kung mangyari yon, malamang ay hindi na natin namamalayan na nagsisimula na nga tayong maging mapagmataas. Mga minamahal, ito mismo ay kabaligtaran ng pagiging katulad ni Kristo. No, it's the direct opposite of Christ-likeness. Dahil ang pinakaunang bagay na mapapansin mo dapat sa isang taong nakakilala na kay Kristo ay ano? Yung kanyang pagiging mapagpakumbaba.
yung kanyang kababaang loob. Dahil ito mismo ang ipinakita ni Kristo nung siya ay pumunta dito sa lupa upang tayo ay Upang tayo ay tubusin. At sa aking pagtatapos, hayaan niyo pong basahin ko ang mensaheng ito na nagmumula kay Pablo, no, at ito ay kanyang ipinapayo doon sa mga mananampalataya sa Filipos. At habang binabasa ko ito ito na rin po ang paraan upang ituro ko kayong lahat patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Filipos chapter 2 verse 1 to 8, ito po ang sinasabi, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit natin dapat ipinangangaral si Kristo. Si Kristong nakapako sa krus. Manalangin po tayo. Diyos Ama, salamat po sa katotohanan na ito na aming narinig sa hapong ito. Lagi niyo po sanang ipaalala sa amin kung sino kami kay Kristo, upang sa tuwing kami ay magbabahagi o magtuturo o mag-share tungkol kay Kristo, ang aming dalangin naway mapalapit sa inyo ang mga tao, hindi dahil sa kami ay magaling o dahil sa aming karunungan, kundi ito ay dahil sa aming kababaang loob na nakikita rin po sa aming Panginoong Hesukristo. Naway patuloy mong pagpalain ang aming simbahan at paganahin kaming lumakad na sa paraang karapat-dapat sa aming pagkatawag. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi rito sa Hebreo chapter 13 verse 20 to 21, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, ang nagpatibay na walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. God bless you.